Gangster type eh. Medyo ano na kasi yung Minotaur ngayon eh. Waitings, gano'n. Waitings. Counter go na kasi yung Minotaur ngayon eh, no? Tama. Parang mas doon siya ginagamit. But then again, naniniwala pa rin ako sa keys to victory mo, Wolf eh. Get that early game if you are That TNC. early game, bro. Tignan natin kung makuha nga ba ng TNC ang early game dahil may chance silang sirain ang streak ng mga Orcas. But this time around, parang gising na nga nila ang demonyo with Carl TC. 100% win rate on this spread rin. Ito rin ata yung championship red rin eh, no? Nung M-Series. Naalala ko for a time, ito talaga yung Bryo pick. Ayun, hindi pa siya nanakawan dito. Nag-attempt si Nagoyo. Napwersa nga lang nila yung Retribution, which is good. Most big heroes is the Franco. Magkakalapit 21-21, 19. And ito yung masasabi nating versatile, no? Kasi iba-iba rin ang playstyle ng mga hero na yon. But looks like Bentings will be disturbing May RTC once again. Nanakaw! Nanakaw, boss! Nanakaw at na-retry. Nag-retry si King Kong. So, kung papansin ninyo dun sa may orange buff, ay napilitan si Cartesi na gamitin yung kanyang Retribution. Ang ganda ng comms agad ng TNC. Instantly, unahin natin yung pag-invade. At ngayon, yung TNC, maganda na agad yung kanilang resulta. At delikado din dito sa may bandang itaas si Benny at JP, no? Level 4 na si King Kong. And ito yung tinatawag nating punto kung saan pwede talaga mag-snowball ang isang Martes. Oo. Goods ang buhay ni King Kong dito. Level 4 agad. Plus, kayang-kaya. Alam mo si King Kong, aggressive type siya ng ng jungler. Gusto niya, killing machine. Oo. Naka-impure rage nga siya ngayon. Oo. Novaria pala to, no? Novaria 5 on JP. At kung titignan natin, no, yung emblem build, hatid ng FWD Life Insurance, napakadami talaga ng ating agility at wilderness. Isa sa mga pinakapopular na pwedeng kunin ngayon na emblem build dahil sa bilis nyong mag-rotate. At dahil dyan, napakabilis din nilang pumunta sa pinakaunang pagong ng larong ito. King Kong level 5, Cartesi level 3. Oo, bira natin makita yan daw. Hapel 7K on this turtle. Pwede natin sabihin, lalamang talaga ang TNC dito. Mathematics pa lang, lamang ka sa level, lamang ka sa retry, boss. At Yun na yun. wala na, hindi na ilalaban. Yata! Yanis! Oh! Carlito the Great! Anong bawas-bawas level sinasabi niyo dyan? Men, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalupit. Alam mo yung inaurahan niya yung turtle, anong 2 level cap, akin ka. Akin ka! My turn era! Unang turtle, grabe naman yung kuya Carlito naman. Sobra ka naman doon, Insan. Grabe na talaga si Itz. Oo, grabe na Kaila. Sobrang dami. Sobrang nagaling yan. Sobra na retry. Sobrang nagaling retry yan. Oo, sobrang galing. Ay, may triple ton pa, ha? Oo, 1v3. Ay, grabe! Ang tindi naman, 1v3 na paggamit pa ng altar si Goyo. Bumalik yung HP after that of Fraser's Wrath. Nakita talaga natin ang comfort ni Carl TZ on this Fred rin. Alam naman natin na magaling mag-Lancelot si Carl TZ. May ring Fred rin niya kasi ngayon iba eh. Ginagawa niya atang Lancelot yung Fred rin, eh. May dash din naman. Oo, isa lang, kahit isa lang. Tumutusok din naman. Oo, isang tusok lang din. Pwede na. Pwede Pwede na. Pasok pa sa tank meta. Ganun na eh. Kabisado niya yung Kona tsaka yung lifesteal eh. Yung buyback nung yung HP. Yung lifesteal ng HP. Doon sa Fred rin because of the Fraser's Wrath. I'm still in disbelief. Paano nila napanalo yan? Tingin ko, meron din sigurong stun na naland sila. Maybe because nandun si Sanford, nandun si Sanji. Maybe yung mga ganong kasi maliliit na bagay kaya sila nanalo dun sa Fred rin na yan. Pero grabe, sobra na yan. Oh, sobra na talaga yan. Talagang nararamdaman natin na hirap ngayon ang TNC na pigilan. Si Carl TZ, hindi katulad ng Game 1, pero si Sanji ata ang unahin nila. Okay, magiging aggressive ngayon ng TNC King Kong. Ako naman this time. First blood for the side of TNC. At kung early game ang usapan, isa ito sa mga win conditions ng Phoenix Army. First blood going to the right hands. Martis pa nakuha. Yun na nga. And despite yung na nangyari no Turtle War, di pa rin natin pwedeng ikailan na maganda yung snowball dito ni King Kong. Oo, goods pa rin, To the no? farm. Goods pa rin, no? Okay, ito na yung echo na nilabas ni JP. Habang nandun si Carl TZ sa bandang Grabe! dulo ay nakuha niya pa rin ang retry. Sabay may Benix sniper pa. At mukhang magtutuloy-tuloy na ang echo dito sa paglamang. May turtle at may 2 kill. At ayun na yung mga Beatrix and Papasukin nila, Tovarius papasukin nila. Pasok talaga yun. Heavy machine gun na binabanatan. At ngayon matutot pa si Benny! Tuloy-tuloy pa ang bagsakan
seryoso na ng Echo Men. A 2K gold lead for this game. At kitang-kita talaga yung angas at yung dating na mayroon si Carl TZ. Napakaganda. Sobra na talaga mula sa Echo. Nakita natin na si Sanford ginamit yung kanyang jump stance at yung knockout strike, I mean, para matulak pala yung si King Kong. Kaya nanalo na ulit si Carl TZ ng Red 3. Mas malapit siya dun sa may turtle. Kung papansin ninyo at i-replay niyo yung laban, nasa bandang kaliwa na yung mga members ng TNC. Kumbaga na-skewer silang lahat doon, magkaasama, papalayo, pakaliwa. Dahil sa ginawa ni Sanford. At yung nakita mong aggression mo na dun sa Echo sa pag-dive nila, yung communication nila doon, sinabi ni Sanji na meron siyang Netherrealm na nanakaw. At dahil meron silang Netherrealm, nagawa nilang mag-dive dun sa torre ng TNC. Now TNC behind by 2K gold lead. Ito yung mapapaisip ka na kanina nung game 1 na target natin si Carl TZ, pero ngayon mukhang nakakabawi namin Oman's Fury sa isa lamang JP na wala lang ng parang bula. Minowan's Fury with the altar sa may ulti rin si King Kong doon. Okay, iti-take na yun ang side ng Echo. Papaligiran na rin ang bagyo. Si Benny Cutie sumusubok ng machine gun. Hindi na rin kaya. 5 TNC ang nandito. Compose pa rin ang TNC after ng 2 fights na yon. 5-man rotation mula sa TNC. Carl TZ pinapagitnaan ng 5 ng buong Phoenix Army at talagang papaipiwanin niya dahil nandyan na rin ang Sansanduo. Ay, sumubra ka naman. Ay, natouch sila yung lifesteal. Natouch sila yung Razor's Wrath. Pero may nakaw ata dito. Nanakaw yung Artal at buhay pa rin si Carl TZ. Carl tusok, tumutot pa. Sobra ka naman sa buhay, Carl. At yun, finally, namatay si Carl. Pero tuloy-tuloy ang mga knockout punches ni Sanford. Ni Sanfordy, level 9 at tumitibit-tibit pa si Sanji. Grabe yung Sansanduo doon. The flank is real. Naiwanan si King Kong, hindi pa nakapag-flicker palayo. At parang ganun lang ay binura nila yung majority ng damage ng TNC sa laban na yun. Sinacrifice na ni Carl yung sarili niya. Oo. Sinabi ni Carl, sige, kahit ma-deads na ako, gusto ko naman ako yung may pinakamaraming damage received. Oo nga, in the yun ay future. goal niya kasi So, ngayon. yun na yung goal niya ngayon. So sige, saktan niyo ko, sabi ni Carl. Kakaiba. Tinangke niya yung 5, literal. 1v5. Oo. Sakto rin yung timing ng Netherrealm kaya na may konting money back pa dun sa kanyang HP. Nakita natin, sobrang na talaga ang galing niya. Oo, 10 segundo niyang tinangke ata yung 5. At grabe din yung pawas na binibigay niya with the Appraiser's Wrath. 3K gold lead for the side of Echo. Pero buhay pa rin naman ang mga outer tier turrets ng TNC. Ang ganda nung nakaw nung Netherrealm altar eh. Ang ganda eh. Nabuhay pa siya eh. Ang magaling doon na nakita natin si TNC, alam din nila na la-live steal si Carl eh. Oo, iniwasan. Iniwasan din nila eh. Oh, Yun Ben lang. Links! Licker Okay, play, okay. pero mukhang hindi nila ma-execute si JP sa may bandang gitna. Kaya naman Ayun na impact naman. kay Carl. Big Ay, boss. ayan na naman si Carl. Oh! Mawala si JP doon. Nasa likod pala si King Kong. King Kong, sumusubok dito, tumusok. Mortal coiling. Nako, pero nagkalabasan dito ng mga Netherrealm altar. At Sanford! quadruple knock-up. Pwede pala yun. What was that? Ang tindi ng setup ngayon ni Sanford. Sabay naman normal lang si Benny Cutie. Pasok ngayon si Goyo. Pero yun yung kalasit ni meron si Sanji. Innocent! Bumaba na. Second skill, tumambling. At isa pang Sniper. banat. Sniperino, nakaharap. Oh. Benny Cutie gets the kill. Pero Innocent din. Makakuha ng kill. 2 for 2. Exchange. Halos Lamang pa rin ang Echo ng 3,000. tatlong ulti yung nagamit ni Benny Cutie dun sa laban na yun. Tatlong pa rin. Tatlong pa rin. Tatlong pa rin. Kamuntin kulang na lang dun yung Bennett. Ganun kalupit yung mga bakbakan na nakikita natin dito mula sa Echo TNC. Big props nga lang dun kay King Kong dun sa aggression na ipinakita niya. At syempre kay Goyo dun sa on-point na paggamit din ng Red Netherrealm. Pati na rin yung Shadow Stampede. Yun nga lang Echo, handa rin naman dun sa laban. And Ah, they still evened up. yung positioning ng dalawang marksman dito, mababawaw ka eh. O Oo. ibang klase. Oo, eh. Parang yung combo na hindi mo maiisip kung normal na player ka, nilalabas nila. Mahirap gawin yun sa Bea, yung tatlong baril yung mailalabas mo sa team fight. Ibig sabihin, ang tagal ng team fight. Oo, kasi di ba may passive pa yun, Oo. nagre-reset. Oo. Kailangan out of combat ka for around 3 to 5 seconds, pero mukhang sisimulan na nga nila ang pinakaunang lord ng larong ito. JP ngayon, bumivision lamang, Sanji na rin. Tuturan ng bahagya dito si Ajay, pero ang lord ngayon ay nasa gitna ni Carl TC at Oh. King Kong. Oh. May bandang Candy, may laban pala. Oo, si Sanford na binabanatan dito. Oh! Innocent!
with the torn apart last hit. Ito na yung counter ko with the Bennett's Rage. Si Sanji naman ngayon ang nagdabog. Pwede pala yun. 4-on-4 situation. 7K ang buhay ngayon ng Lord. Sino makakuha? Nandito sina JP, nandito sina Sanji. Si Carlito pa rin. The big boss. Abrasive Rat sa mukha. At sabay normal hits na lang. Kumakounter ko pa si hindi nakakayanin pa. Si Innocent ay nandun sa gilid. Mas sa spot down ba ni na JP? Mukhang hindi na. Yung purple ay makukuha pa. Pero nagpakita si Innocent. Hindi umabot yung torn apart. Igugo ba ni Carl? Igugo ba ni Carl? Sabi ni Carl, okay, Torre na lang. Torre na lang ang Pati Torre, hinira, pero joke lang. tinangkin na rin, pero mukhang kinulang sa bawas. And that's going to be a kill going to TNC. Pero ang pinakaunang Lord ng larong ito ay punta pa rin sa Echo. Sobra ka na dun, Carlito. Nagigil. Sobra nagigil yan, ah. Sobra nagigil naman si Carlito. Pati Torre, sabi niya siguro yung Torre may damage receive din. Totoo naman, pati Totoo Torre may na. damage receive. Pero Yun. Innocent, kalahating buhay. May heal naman na manggagaling dito kay Bentings. Pero tutunawin lang nila ang pinakaunang Lord ng larong May ito. dahilan kung bakit 100% yung win rate nitong Red Ring ni Carl TC. At siguro, isa sa mga bagay na masabi ko is sulit yung mga skills niya. Hindi siya basta-basta nagsaspam ng kanyang mga spells. And yung usage niya ng kanyang taunt was actually on point. At lagi pinauhuli. At lalo na kasi ang kanyang emblem of choice is the Quantum Charge. May mga Bilis. friend rin na gumagamit ng Concussive Blast, pero gumagamit ng mga Brave Smite, pero siya, speed is the key. Di ba may onting proc ng buhay yun, di ba? Pag na-activate yung two words quantum charge. Towards Quantum Charge. Nadadagdag niya pa dun sa kunat niya eh. Oo. Ganun niya kakabisado yung Fredrin eh. Ikaw ba naman, 100% win rate Oo, on this ano ba? Fredrin this regular season. Masasabi ko talaga, Echo, at this point, talagang kontrolado nila ang laro. This, Oo. a 6K gold lead is not an easy feat to destroy kapag PNC ka. Yeah. Especially you're up against Echo na sobrang galing na Oo. kapag nakakuha na ng gold lead, tuloy-tuloy na. Pero gusto ko i-comment yung inupuso ngayon ng TNC pare. Parang kahit na alam nila lumalamang ang Echo, hindi sila bumibigay eh. Walang bumibigay na play eh. Walang naghihiwalay. Oo, nakikita pa rin natin yung 1-5 combo nila, Oo. Vincent, na nakakuha pa rin ng mga kills. Katulad ng nangyari dun sa bandang kaliwa. It's just that Echo were able to punish them. At yung Lord, yun yung siguro kailangan siguro dito ng TNC. Kasi si Carl TC wala na, bawi na eh. Pag siya na yung mauuna sa 15. Piruin mo, men, no? Kanina may 2-level gap sa pinakaunang turtle pero siya pa rin yung naka-retry. Kumbaga tuloy-tuloy yung mga ginawa ni Carl TC na pagsisecure ng objectives. At Yeah. dahil dyan, lumalaki na nga ang kalamangan ng mga orca with the Luminous Lord upcoming TNC. Kailangan nilang maagaw to. And those are retributions na mahirap i-pull off. Di ba? Level 3 siya kanina. Tapos yung kanina yung binabanatan siya ng 4. Siya pa yung nakakuha ng red 3. This is the young coat showing how it's done sa paggamit ng isang hero na minaster niya, which is the Brethren. Now, 12 to 13 minutes in, Lord ay sisimulan na naman ng dalawang junglers. Magkakatindigan na naman si King Kong at Carl TC. Pero kung in terms of poking lang ang tanungan ay medyo madaming kailangan iwasan si King Kong. Yun na yung Echo Vision, Astral Echo Vision. Kaya atin ni JP Aray, medyo gumuguhit. Yung recall na yon, pumupok na rin si Benny Cutie. Oh, Okay. Bentix! Bentix, susugod, nagkatabugan, nagkalabasan ng Netherrealm. Pero yung poke mula sa likod medyo makatindi yung Torn Apart Memory, hindi mamamatay Sanji. At magre-reset ang dalawang team ngayon, pero si Carl nire-recallan, pati yung Lord nire-recallan. Sobrang pasensyoso ni Benny Cutie looking for the Renner's apathy. Hinintay ang Echo. Pero ngayon, King Kong, half HP. Okay. Lord, pinuntahan doon sa may likod. Nasa likod si Sanford doon. Ako, inabangan na si Sanford. Normal ngayon. Benny Cutie nandun din sa bandang likuran niya. Torn Apart Memory. Yun lang pala. Saikuan lang pala. Habang nandun si AJ. Naku, si Carl Easy pala bumanat doon sa tatlo. With the Appraiser's Rat. At galit na si Carlito. Carlito the Great. Siya na kumuha ng Lord. Siya pa nagsimula ng laban. Si King Kong Poladox na rin. King Kong. Bang! Binang kahit na walang tunog na bang, book yung tunog na yon, okay na din. 19-11, 7K Goldie para sa ng Echo. 2v5 scenario, 2v4 at mukhang makakadepensa naman ng TNC for now. Makaka-respawn naman yung iba pero mahirap ang magiging teamfight na to. Gusto ko lang sabihin, tatlo ulit yung napatukol ni Benny Cutie doon. At kahit namatay siya eventually, parang yung idea pa rin is na nagamit niya lahat ng mga kailangan niyang ultimates against TNC. And
very much commendable na nakita natin pala kay Cartesi, but also yung Sansa, nakita niyo yung saluhan nila nung atake ng Torre. Oo. Si Sanji yung nag-take ng damage ng Torre kasi super low na doon ni Sanford, tapos si Sanford yung tumapos doon sa side ng TNC. Nabato na rin ang Astral Echo at ngayon naman ang Luminous Lord ay nasa may bandang ibaba. Isang tulak at isang sampal, pabagsak din ang inhibitor turret. Mid-lane ng laban, Bentings ang uuna pero makakatakas naman ng panandalian lamang. Depensa malala para sa TNC. Kompleto ang mga ultimate dito ha. May Netherrealm pa. Si Goyo. Pero yung Lord, kalahati na buhay ng base. Ang tindi ng naging disiplina ng Echo na hindi yon pinilit. Yung ganong push. Chances are pwede maghintay tayo ulit ng next Lord. Pero kumakapit pa rin ng TNC. Kailangan kumapit ng TNC. 9K gold lead para sa Echo. Ito yung mga alam nating kayang-kaya na nilang isara pero safe play muna. Ayaw mong magkamali, especially ahead ng 1K mag TNC. Ang gusto ko lang masabi is alam talaga ng Echo yung kakayanan ng bawat isa. Lalo na sa mga outplay. Alam nila na kaya outplay to ni Sanford, kaya to outplay ni Sanji. Kaya yung tiwala nila sa kanilang micro. Iba eh. Ang ganda din kasi ng Oo, eh. ginagawa ni Sanford dito, no? Saan ka makakita ng pakito na parang roamer mag-set? Oo. Apat. Apat. Tatlo yung ninanakaw pa. Original Fury din siya, no? First time ko nga ata nakita ng ganun eh. Sa Apat buong, tinamaan ng Oo. knockout strike. sa buong MLBB career natin. Ngayon lang ata nakita na pinang-set yun. Happy 7 years pala, Manjin. Ay, sa'yo din, Wolf. Happy 8 years. O, bakit 8 years na yung Wolf? Wala pa yung MPL, nandiyan na si Wolf eh. Ay, ganun pala. Parang ikaw yata yun, ah. Practice lang, Kuya Wolf. Kayo talaga mga ancients ng liga ngayon. Sige na nga, Umi, may... Sige lang nga, sige. Sige na nga. Sabi nga nila ang term nito, sabi ni Mitch, ang term ay ni Ducky, ay sorry, ni Blapsy, ang term is dinosaur. Dinosaur. Wala namang dinosaur dito. Actually, kung dinosaur ang usapan, no, sa laban na to, konti lang pala ang ating mga MPL veterans. I think si Cartesi na ata yung pinaka, tsaka si Benny. At JP. And JP, actually sa Echo pala madami, my bad. Si JP, may utang pa sa amin yung 10 minutes worth ng Spider-Man movie. Sana naalala. Hindi pa rin napapatawa. Hindi pa rin kita napapatawa Mr. dyan, JP. Bakit nga ba? Ano ba nangyari doon? Yung pani niya yun, inasim niya, tumagal na yung laro. Yun na yun. Tapos na-late kayo doon sa movie na papanoorin nyo. Oo, dahil kay JP. Pero okay lang, JP. Nandito ka na, tank ka na ngayon eh. Eto na guys. Oh, ito na. Lord, kalahati yung buhay at PNC ang hahawak nito. This is not an evolved Lord pero napaka-importante pa rin ito for Echo. Oh, Retry battle, sino makakakuha? Oo, mag-isa pa rin talaga! Carl! Sanford. DC sa Sanford. Guys, grabe! Double knock-up strike, double setup. Sabay ito machine gun lang ngayon. Si Benny Cutie, for the part memory kay Innocent. Bumabanat si Carl DC. Magpipisyo operation shot pero doon sa bandang kabila si Benny Cutie makakuha. Tamang bato lang ng mga recall. Si JP and goods na goods pa rin ang Echo. 2 heroes are down. May kasama pang Chloe. Naririnig mo na ang mga tambol ng Orcas. 11K gold lead at nagmamarcha na sila sa mid at bottom lane. A 3v5 scenario. Paano ba dedepensa ang TNC dito? Oh, may recall, may echo na ibabato, meron pang snipe. Ang hirap na dumipensa dito, Umi. Ang hirap na sagutin. Pero isa lang ang sagot, tatapusin. Sabi ng Echo, 20K ang buhay ng Lord. Sumusubok si King Kong. Nag-snowball to kanina. Pero yung snowball parang hindi na natin ngayon maramdaman. Dahil nandun pa rin ang mga box coming in from the snipe, coming in from the recalls. Pero makakapagdepensa. TNC, Makakadepensa ang TNC with I don't even know kung paano nila na-depensahan yun. Piruin mo men, 11K gold lead na pero nakliran pa rin nila. Wolf, paano nga ba yun? Ganda rin ginawa ni Innocent, nung paghahatak niya ng mga minion, inultihan na rin niya. And of course, meron pa rin silang Faramis. Alam naman natin, maganda when it comes to the defense. Mas madaming mga taong nandun, mas madaling makapag-depensa. And Echo, hindi sila nag-asin dun sa nangyaring depensa nila mula sa TNC. They're still alive. Ang kailangan ng TNC, huwag sila magpapapitas sa ngayon. puso lang, sabi ng TNC dito. Kailangan na ata nila yung para sa akin, pag mga classic MOBA na to, pitas isa, tas back eh. Oo. Dahil yun yung mga sabihin nating strategy na hindi talaga naluloko. Ayan ang alam niya. Pitas isa? Anong pitas? Magpapapitas talaga to mag-isa. Carl DC may immortality. Sumugod, lumaibsin ng konti. Sumugod sa 4. What was that? Sabay ngayon, nasa patalikod si Sanford. Kakayanin pa nila to. Sino si tumatakbo ngayon? Bye! Normal. Sabay may setup with the Si Benny! Pero si Benny pala ang mag-go. Yung bagyo naman pala.
naman ang ating score at napantay na